Hindi lang po tarot card ang nagsasabi na humihina na po yung mga kalaban ni VP Sara Duterte. Mismong tadhana na po ang nagpapakita o naniningil na sa kanila. Sinisingil na sila ng tadhana. Hindi lang po sinasabi sa tarot card na humihina po ang mga kalaban ni VP Sara, kundi mismo ang tadhana na ang naniningil sa kanila. Unti-unti na po silang nalalagas yung mga nanggigipit kay VP Sara Duterte. At may malalagas pa dyan, sigurado yan. Kaya takot na takot po sila kapag sila nagkasakit o ma-hospital dahil pinuputakti po sila kaagad sa social media. Binabanatan sila kaagad ng mga netizen. Kaya takot po sila ngayon na magkasakit. Dahil alam nila, titirahin sila ng taong bayan. Kita nyo ngayon, di ba? Si Secretary Buing Rimulya, sabi fake news daw na sinugod sa ospital. Fake news na yun, pero grabe na, pinutakti kaagad sa social media. Binabanatan kaagad sa social media, hinahanap na siya kaagad sa social media. Pero sinasabi naman ng nakapagsalita ng ombudsman na fake news daw yun, hindi daw yung totoo na sinugod sa ospital si ano. Nagugulp daw. Ay naman kaya yun sa kanyang kapatid. Ang tadhana na po ang naniningil sa mga taong nanggigipit sa mga Duterte. Tadhana na ang gumaganti. Kaya sila takot na po sila ngayon. Kaya iniingatan nila na hindi sila magkasakit o lalo-lalong hindi sila mamatay dahil kahit patay na, binabanata ng taong bayan. Hindi na sinasanto kung bakit patay ka na dyan o hindi pa. Pagka may mali kang ginagawa, talagang tinitira ng mga tao o mga netizen dyan sa social media. Diba? Grabe yung mga sinasabi ni Cara David na sinasabi niya nagkakatotoo. Tadhana na po ang naniningil yan. Tadhana na po. Sinasabi sa tarot card na unti-unti silang manghihina. Talagang hihina sila. Dahil mismong tadhana na po ang naniningil sa kanila o sa kanilang mga ginagawa na hindi tama. Sa mga hindi lang gumagawa ng tama, yan po ang sinisingil ng tadhana. Hindi lang dito sa tarot card sinasabi yan. Yan yung mga bumabanat sa mga Duterte. Yung laging nanggigipit sa mga Duterte. Yung bunganga, puro ano na lang, puro Duterte. Lahat ng mga may mangyayari lahat na may mga mangyayari dito sa bansa, sinisingit nila yung Duterte. Nilililing nila yung Duterte. Grabe. Kaya sila ni Dilima na yan. Sila ni yung tabingi ang mukha. Takot yan, matatakot yan magkasakit. Dahil pag nagkasakit yan, siguradong putaktihin sa social media yan. Si Ontiveros, si Trillanes. Pag yan sila nagkasakit at isinugod sa ospital, sigurado yan. Kakatakot-takot na pambabas yan sa social media. Sigurado ang daming matutuwang mga tao kapag sa kanila mangyari yan. Kaya takot yan sila magkasakit ngayon. Hindi lang si Ontiveros yan, marami pa sila magkakasama dyan. Si Dilima, saka yung pare. Yung pangalan ng pare na yun na grabe ka pag nagbanat ng mga Duterte. Akala mo naman may ginawa ng mga Duterte sa kanya na masama. O ngayon, binabanatan siya ngayon na nakita daw yung account niya na nandoon sa, wag natin bangitin ito dahil pangit ang pangalan nung sinasalihan niya o pinapalo niya na yung pare na dating gumagamit ng illegal na druga na wala nang bunganga kundi puro Duterte na lang. Pag yan sila kinarma, tadhana na mismo ang maniningil sa kanila. Sila ni Dilima, si Trillanes, si Tanyada, kasi ang pangalan apelyido ba yung isang congressman doon na maingay na ganyan ang buhok na tabingi ang mukha, na stroke yata yan dati. Yan, sinisingil na po sila o sisingilin po yan sila ng tadhana. Yan yung Ontiveros. Sino pa ba dyan yung mga nanggigipit kay Sara Duterte o kay BP Sara Duterte? Si Castro, si Franz Castro, si Claire Castro,
Sino pang mga kasama nila dyan? Pag yan sila nagkasakit, sigurado, pahiya yan sila sa taong bayan. Tsaka takot na talaga ngayon yung mga naninira kay BP Sara Duterte. Tsaka yung mga mga manduruga dyan, takot na yan na maging Pangulo si BP Sara Duterte. Dahil alam nila ang mangyayari sa kanila kapag naging Pangulo si BP Sara Duterte. Sigurado, ulungan ang bagsak nila. Marami diyan maglalayasan at kaya iba diyan magbabalimbing na lang kakampi kay BP Sara para hindi sila makakasuhan. Sigurado yan. Ngayon, dami nang kinakabahan ngayon na talagang sinasabi ko nga sa inyo na kinakabahan na baka magkasakit sila. Mukha nila ipapakita na kagad sa social media na ito nangyari niya ganyan. Di ba kay ngayon? Kay Secretary Ombudsman Boying Remulla. Hinahanap sa social media. Hinahanap. Binalita kasi na sinugod sa ospital. Sabi fake news daw pero wala na. Hinahanap na ng taong bayan at yung iba diyan, ano na sinasabi, di ba? Yan ang mahirap. Kasakit ka na o kaya mamatay ka na lang, titirahin ka pa rin ng mga tao dahil sa ginagawa mong masama. Yan ang sukli o kapalit sa mga ginagawa mong hindi maganda. Tamang namatay siya si Congressman Akop ba yun, di ba? Pwede lang kasi ipatay na yun. Grabe, hindi pinapatawad ng mga netizen yun. Binabanatan, binabas talaga nila. Kaya yung naiwang pamilya, yun ang kawawa, di ba? Dahil sila ang maapektuhan dun sa ginagawa na pambabas. Hindi na sila yung sinasabi na porque namatayan kayo, ganyan, papalampasin. Hindi na pinapalampas ngayon. Iba na ngayon ng tao. Hahanapin ka na pag nawala ka. Pag may ginagawa ka masama at sinabi ng hospital ka, doon sa social media magkakalat yung mukha mo. Titirahin ka ng taong bayan. Kaya sila ngayon, kinakabahan na sila ngayon. Kinakabahan na yan sila dahil si BP Sara Duterte lalong lumalakas. Lalong dumadami ang sumusuporta, lalong dumadami ang nagmamahal. At darating pang panahon dyan o time na mismong mga pangulo ng ibang bansa tutulong kay BP Sara Duterte. Tandaan yan, sigurado mangyayari yan. Kasi pagpalapit na yung 2028, mag-aano na yung mga ibang bansa dyan na mananalo to si Sara, kakampihan natin to. Siyempre, para maano nilang Pilipinas, maging kaibigan talaga, di ba? Susuporta rin sa kanila yung Pilipinas. Marami dyan tutulong yung BP Sara Duterte. Kaya si BP Sara Duterte, kahit anong tira nila kay BP Sara Duterte, kalmado lang. Dahil may alas pa yan si BP Sara Duterte. May pinanghawakan pa yung alas yan. Yan ang matibay, yan ang totoong pinuno. Yan ang dapat maging pangulo talaga. May panindigan, matibay, matatag, umaharap sa laban, umaharap sa mga unos ng buhay, yung mga kinaharap niya, yung mga problema na grabe katakot-takot, pambabanat sa kanya, panghusga sa kanya, paninira sa kanya, pero hindi siya sumuko. Lumalaban, babae pero lumalaban. Matapang, may panindigan, matibay ang Vice Presidente. Yan ang pag-asa ng Pilipinas. Siyang magiging sunod na Pangulo, pag-asa ng bayan para maahon tayo ulit o maahon ang bansa natin ulit sa mga pangyayari ngayon. Takot na yan sila, takot na yan sila dahil tadhana na mismo maniningil sa kanila. Yan ang tinatawag nating karma po talaga sa mga taong gumagawang hindi maganda. So yan lang po mga kababayan, marami na pong natatakot ngayon na magkasakit yung mga taong tumitira o tinitira ang mga Duterte, yung mga binabanatan nila ang mga Duterte. Takot na sila ngayon magkasakit dahil titirahin din sila ng taong bayan. Talagang hindi sila tatantanan, kaya ingat lang. So yun lang po.